dami po natin, hindi na tayo mag-chat. May magandang hapon po. Kamusta niyo po mali katabi niyo po? Happy Chinese New Year. Joke lang. Wala pa tayong gano'n. May Chinese po mali po. Amen. Sige po, tayo po natin kumain na po at bigyan natin ng malakas. Malakas po natin Diyos. Sige po mga kapatid. Malakas na matatupan. Kasi na, tulos pala. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin muna po bago tayo tuloy umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kami po'y dinala po sa iyong bahay sa bahan na isigla, may kalak sa aming puso. Marami po'y nakakahinga sa mga trabaho, sa pag-aaral. Sa araw na po, Lord, nakasama namin ang family namin. Salamat po sa iyong mga biyaya sa buhay namin. At salamat, Panginoon, dahil tunay nga sa buhay namin, hindi ka po nagbabago. Kung sino ka man noon, kayo nanatili hanggang ngayon. Kayo walang katulad. Wala kami maihahambing sa iyo, Diyos. Kulang pa nga po ang aming pong mga papuri, yung pag-awit, yung pagtaas ng aming kamay para pasalamatan ka. But Lord, ibibigay namin sa iyo kung ano lang yung kaya namin ibigay sa iyo. Yung lahat-lahat, ibibigay namin sa iyo. Na mga kapatid, source po nito. Bagamat bago man itong awitin na ito, nawa sa bawat lyrics ng song, makausap natin ang ating Diyos, mapasalamatan natin siya sa pamamagitan ng ating hininga, na pagtaas ng ating kamay para Yesu. One
Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Na walang katulad. Ikaw na aming walang salang, manunubos, Panginoon. Kung umako sa parusa na dapat ay sa amin. Salamat, Lord. Di man kami karapat dapat. Di mo kami pinagkaitan ng Diyos. Iyakan mo kami. Iyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang hikayang kumasan, O Diyos ng katarungan at katwiran ng kahit minsan di nawaliran ang kamanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Diyos. Ikaw ang aming manlubos, Panginoon. Salamat sa pagbabago sa amin. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa na narapat sa akin.
Salamat dahil hinayaan mo kami, Panginoon, na maranasan ang iyong kabutihan, na mabuhay, paglingkuran ka, O Diyos. Salamat, Lord. Kaya patuloy kami aawit, patuloy kami sasayaw sa iyong presensya. Pagkat nararapat ka, Panginoon, sa kapulihan, sa palakpak, sa pagpupuri, sa wagas, sa pagsamba, Panginoon. Sa iyo po ito lahat nararapat. Thank you, God, Panginoon. Sige pa nga,
Ayan mga kapatid, napapansin po ba natin? Ang dami natin, no? Holiday kasi. Di ba? Okay, pinagpapasalamat ng bawat isa nakapagpahinga sa trabaho, sa gitna ng isang buong busy linggo, nakapagpahinga. And at the same time, naka-attend tayo ng midweek. Yan, praise God. At January 29 na po. Ang bilis ng panahon. Sino po ang ano ba ang January sa inyo? Mabagal o mabilis? Iba-iba ng sagot. May mabagal, may mabilis. Ako nabilisan. Parang January 29 na agad, 2 araw na lang February na. Araw na ng mga puso. Pero ayun, binabati ko po muna ang bawat isa ng magandang hapon. Nabati na po ba natin ang ating mga katabi? Gaganda ng mga ngiti niya, no? Fresh na fresh. Yan, at binabati ko rin po ang ating mga pastor. Pastora Saibel, si Pastora Babes po ba ay nandyan na? Si Pastora Wen at si Pastor Archie, mga nasa, nasa online. Ayan, at sa ating team online. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon sa grasya niya na tayo ay dinala niya dito. Ayun, bago po ang lahat, dadako po tayo sa magbibigay ng testimonies. Unahin po natin si Sister Mariel. Pag midweek po, medyo surprise. Mapagpalang hapon po sa ating lahat at alam ko po na lahat naman tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. At nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon na Jesus na buhay, na totoong kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. At pinagpapasalamat ko kay Lord at third times na ba ako na uma-attend ng midweek. At yun po talaga ay, alam kong si Lord po yung nag-aayos ng schedule ko. Dahil talagang, hapon po talaga ang schedule ko sa trabaho ko. Pero dapat nga po sinasabing i-prioritize natin si Lord. Sa kabila ng busy tayo sa ginagawa natin sa buong maghapon, pwede nating paghintayin yung paglalaba, pwede natin paghintayin yung ibang trabaho, pero si Lord dapat hindi natin pinag-aantay. Kasi di ba, ayaw din natin pag-antayin tayo ni Lord ng biyaya. Di po ba? Kasi pag si Lord ang nagsabing, sige, mag-antay din ng biyaya para sa'yo, nakakalungkot po yun. Pero pag inuna natin si Lord, talagang yung kanyang biyaya ay talagang pinag-aapaw niya. Talagang parang dagat na hindi. Pag balon po natutuyo kaya pangit example yung balon. Ang biyaya po ng Panginoon kasing lawak ng dagat. Hindi natin maaarok ang kanyang himala laging nandiyan dyan. Maging tapat lang po tayo sa pagsiserve sa ating Panginoon. Kaya pinapasalamat ko po talaga. At isa pang pinagpapasalamat ko po kasi yung apo ko ayaw po sanang sumali sa CPAP, spelling bee. Medyo nangihina yung loob niya kasi pagdating daw sa spelling, mahina siya. Kaya siguro dahil may tiwala sa kanya yung school, sinama siya maging representative sa ibang private school. Kaya yun din po, pakisama na lang sa prayers. Sa Friday po magaganap yung spelling bee nila. Si Stellar po yun. Kaya binabalik ko yung papurit pa sa salamat kay Lord dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Tsaka alam ko, pinag-pray din ni Sister Mariel talaga na makapag-commit every week, midweek. Ayan. So, sa atin po na medyo nahihirapan, ipag-pray po natin para maayos yung mga schedule natin na ma-allow talaga na maka-attend tayo ng midweek. Kasi iba talaga pag face-to-face. Nakikita nyo yung mga smile ng ating mga kapatid. And yun nga, yun sa quiz bee, pag-pray din natin yan. At susunod pong magbibigay sa atin ng testimonies ay si Sister Clarice. Ayun po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil naka-attend nga po ako ng face-to-face ngayong midweek. Parang matagal din last year pa yung first face-to-face ko. And nagpapasalamat din po ako sa araw-araw na pag-guide ni Lord sa pagbiyahe po natin, sa papasok. Siyempre, iba po talaga pag lumalabas tayo ng bahay. Nandyan na kailangan laging alam natin na may pag-iingat yung Panginoon. And si Syra din po ay isang linggo siya ngayon na nagre-review kasi exam week ng hanggang Friday.
So, include din po sa prayer. Pero alam naman na po natin na pag pinapanalangin natin ang bawat isa ay mas maganda po yung nagiging result. Yun lang po. Glory to God. Nakakatuwa na po. Parang ang energetic talaga. Alam niyo po yun, yung mga palakpak punong-puno ng energy. Ayan. Naano niyo po yun, nagpapasalamat kasi ang maka-attend talaga ng midweek ay isang biyaya. Grasya po talaga na nagmumula sa Panginoon kasi yung iba hindi na nabigyan ng chance or hindi nabibigyan. So sa atin po na nabibigyan talaga ng chance, ng opportunity, i-grab natin yon na maka-attend tayo face to face. Kasi iba na makita natin at makamayan natin ang ating kapatiran. Ayan. Exam week, ipagpe-pray at isama nyo rin po ang mga anak ko kasi exam week din. At ayan, isa pa pong masusurprise na magbibigay ng pasasalamat ay si Brother Eli. Mapagpalang gabi po sa lahat, no? Papasalamat din ako sa Panginoon dahil sa kalakasan po, minsan po, iba talaga yung pag tumungtong na pala tayo ng 40, lumalabas aray. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung Monday po, nag-swap kasi ng holiday yung company nila Mrs. na kapag pa-blood came po kaming dalawa. So, konting-konti lang po ng mga problema. Salamat sa Panginoon. Pero kailangan po din na magpa-check up. So, pasalamat ako sa Panginoon dahil kahit sa ganung paraan nakapagpa-blood chem kami. At ang resulta po hindi man ako marunong magbasa. Si Mrs. na medyo nakaintindi konti. Pero ang sa akin po talaga, mataas yung uric acid ko. Makakain na ako ng medyo matamis o kaya makainom ng soft drinks. Ayun na, ika-ika na. Pero salamat sa Panginoon. Kanina, mga bandang alas 2, alas 3, parang aatin ba ako? Parang masakit ng lumakad. Basta aatin ako. Salamat sa Panginoon dahil ngayon parang diretso naman ang lakad ko. So, yun ang papuri po sa Panginoon ay babalik ko sa Panginoon. Ayun, no? Talagang pagdidesisyon na natin ang pag-attend natin ng midweek, no? Ipagpe-pray natin yan. Tsaka yung mga aray-aray. It's a fresh start na, kuya, na alam mo na yung mga dapat na bawal. Kasama ng spiritual para makapag-serve tayo sa Panginoon ay ang malakas din na pangangatawan. Ayan, ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi grabe, simula nung nagkaroon po ako ng personal driver, hindi na ako nakakapag-drive pa Manila. Kumbaga parang kampante na lang akong pasahero, ganyan. Pero kanina po kasi kinailangan na mag-drive. Kasama ko naman si Mama. Sabi ko kay Mama, paano ba? SM Bacoor, MOA na lang ako magpa-park, ganyan. Kasi di na ako ganun ka-confident. Hindi na po talaga ako nagda-drive. And at the same time, hindi po ako ganun ka-confident pag SUV. Pero kumbaga wala ka namang aasahan na laging available si Brother Lowy. And alam ko naman nakasama ko talaga ang Panginoon. Talagang pinag-drive pinalangin namin yung buong sasakyan, lahat ng biyahe. Talagang isinurrender namin sa Panginoon. And all glory to God po. Nakabalik naman kami, safe and sound, buo. And walang ticket, walang traffic ticket. Ayan. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa buong biyahe namin. Naging smooth naman yung lakad namin ni Mama kanina and nakabalik din po kami in time. Napakabuti lang po ng Lord na ang dami mong worries habang nagmamaneho na hindi ko na kaya. Pero ang Lord pa rin talaga yung nagbibigay sa iyo ng lakas, ng isip. Sa Kanya ka lang talaga mananangan, di ba po? So yun, nagpapasalamat po ako sa Lord. Binabalik ko po sa Kanya lahat ng papuri. At yun po, sige po. Palakpakan natin ang Lord sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, ang lahat ay marami pang ipagpapasalamat. Meron po tayong Saturday, pwede po kayong magpalistak, even sa Sunday. At ayan po, nabanggit ko nga, last day na ng series natin ng Fresh Start. So, I hope and I pray na tayo po ay na-enlighten na sa mga past na speaker. Pero ito po talaga ang ating huling linggo para tuldukan, para talagang lahat ay magkaroon ng fresh start, di ba? Sabihin mo natin fresh start. Yan. So, hindi pa man huli ang lahat. Tayo po ay magkaroon ng fresh start at tayo po ay pangungunahan ng ating exhortation pala muna, sorry. Ayan, masyado ako excited.
excited ako, naduduling na ako, matanda na. Ayan, sorry na. So, ililid po tayo ni Sister Lani Makalintal para sa ating exhortation. At hindi po pala si Sister Lani, si Ate Au po pala. Kaya nagkakasurprisean talaga tayo. Salamat sa Panginoon. Unang-una po is nung Sunday ay nakauwi nga po kami sa amin. Nakita ko ulit yung tatay ko. At ayun, may panibago na naman po kaming challenge. Pero alam ko po na siguro sa pagsiserve natin sa Lord, baka iba-iba lang talaga yung direksyon natin pagdating dun sa pagtawag ng God. Pero alam ko na dadating yung time na yon na hindi man tayo prepared doon sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos, is kailangan nating maging handa. At kahit nagulat man ako sa mga panahon na dumating, nagulat man ako sa linggong ito, is alam ko po na ang Diyos ay may gagawin sa buhay namin ni J.E. At kung ano man po yung mangyaring yon, gusto kong ipagkatiwala sa Diyos yung lahat, yung taon na to ng 2025. Pero isa lang yung masasabi ko, pag tayo po ay faithful sa God, mararanasan natin yung pagpapala ng Diyos sa mga bagay na hindi natin ine-expect. Although sa maliit na bahagi ng ating puso, we are desiring something na may gagawin tayo, may gagawin ang Diyos sa atin. Pero hindi lang natin alam kung kailan. Kuminsan iniisip natin na parang imposible naman, Lord. Pero nagiging posible pala yon kapag nagpo-flow lang tayo doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa atin. So, kung ano man ang mangyari sa amin ngayong 2025, I believe ang Diyos po ay may gagawin at yun po ay reward ng Diyos sa amin. Sa katapatan po, hindi ko po ibinuboss yung pagsiserve ko sa Panginoon, pero I believe in God na through sa service na ginawa ko for all, how many years? 2020 po is nagsiserve na kami sa God. And yung prayer ko na yon is nananatili sa heart ko, and hindi ko alam kung ito po yung answered 2025. So yun po, sabi ko, salamat sa katapatan ng Diyos kapag tayo po ay patuloy na nagtatapat sa mga bagay. Hindi natin bibilangin kung ano yung mga ginawa natin, pero ibabalik natin sa Diyos ang para po sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito po, I encourage everyone na tayo po ay magkaloob sa ating God. And kung gusto naman po natin na sa GCash, ay pakisend po Kuya Louie sa ating GC, yung bago po nating GCash number, para po magamit para sa atin pong mga gawain dito sa simbahan. Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ipanalangin po natin, Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na ito na binigay mo po sa bawat isa. Pagpalain mo po ang lahat ng aspeto ng aming buhay, saan man po kami, Panginoon, gamitin para po mas mapagpala ang simbahan na to, ang building na to na inaangkin po namin na mapupunta sa Elder Church Tansa. We are praying and we are stating, we are declaring in the name of Jesus that this place is ours. Ibinigay mo po sa amin, ipagkakaloob mo sa amin, kaya alam po namin na lalo mo po itong pagpapalain. Pagpalain mo ang mga kapatid namin ito sa lahat po ng bagay, sa lahat ng panahon. In Jesus' name we pray, Amen.
Maraming salamat, Ate Au, sa pag-lead ng exhortation. At yun po, hindi ko na ulitin yung introduction ko kanina. Mag-ready na lang po tayo ng ating mga Bible, ng ating mga notes. Masarap pong balikan at namnamin at ulit-ulitin yung ating mga natututunan na topic. So, tatawagin na po natin ang magbibigay ng mensahe ng Panginoon, si Sister Mona Cabajo. Salamat po sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pahinga sa loob ng 1 linggo. Pahinga nga ba? Sa mga nanay na katulad ko, ang pahinga ay laba, linis, luto. No? Pero at least we had the chance na, alam mo yon, maglinis-linis para at maglaba-laba kasi saya sa puso ng isang ina pag walang laman yung hamper. Napakaliit ng napakaliit ng kaligayahan. Ayan, salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito. Salamat po sa pagbangon mula sa karamdaman. Salamat po sa kalakasan. Anong tayo po ay nagpahinga. Ito po ngayon tayo ay na-restore, yung ating kalakasan. Salamat po at sa ating mga kapatid na nasa online ay magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, so na-mention nga po yung ating tayo ay January 29. This is the last day for the series of our fresh start or new beginning. Tapos na po ang January, February na, ilang buwan na lang. December na. Parang bilis ang araw. Kaka-Pasko lang, ito na naman tayo. So, salamat sa Panginoon dahil every month nakikita natin yung pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. So, yun po. At marami na po tayo narinig. New beginning, fresh start. Napaka-timely din talaga dahil nagsisimula tayo ng taon. So marami tayong gustong simulan. Sa sobrang dami, hindi mo alam kung ano uunahin mo. But yung setting priority, yun ay napaka-importante para yung mga bagay na gumugulo-gulo sa ating kaisipan, na isa-isahin natin sa grasya ng Panginoon na one by one, through our spiritual eyes, makikita natin na nagkakaroon siya ng, tawag doon, ng katuparan. Dahil ang success naman po talaga ng Panginoon. Yan, sabi mo sa iyong katabi, magandang gabi. Sumagot ba? Magandang gabi rin. Ayan po. So, let's have a short prayer. Panginoon, sa oras na to, Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kalakasan, patuloy pong pinagkaloob, Panginoon. Lord, as we end this month, Panginoon, with a grateful heart, O God, with faith, O God, and for all the answered prayers and the miracles you have done in our lives, Panginoon. Lord, as we have our last topic for this month, Panginoon, fresh start, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na ikaw ang magturo sa amin ng iyong salita, na ito may magkaroon ng impression sa amin ngayong gabi, at magkaroon kami, Lord, ng desire, Panginoon, Lord, na makasunod, Father God, sa iyong kalooban. At mo, Lord, ang gawa ng kaaway, ang aming pong pinalalaya sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ikaw pong magbigay sa amin ng karunungan at ng kapayapaan, Panginoon. As we leave this place, Panginoon, maya-maya, ay mo, Lord, taglay namin ang kasiyahan, ang kaligayahan at ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli, magandang gabi po sa ating mga pastor, sa ating mga kapatid, let's have our slides. Resetting. So, tinitle ko po siya ng yung ating topic tonight na resetting a spiritual discipline. Yan. If you are familiar with the word reset, kailangan natin ginagamit ang reset. Di ba? Pag ikaw ay, alam mga kabataan yan, pag ikaw ay nasa iyong laptop, at meron kang, parang ang dami-dami na at nagsuslow down na yung computer, so ang ginagawa mo, nire-reset mo siya. O kaya pag meron kang
Tulad ng ginamit ni Pastora Saib na illustration no, sa blackboard, pag sobrang dami na, no, at gusto mo clean plate, buburahin mo lahat to start anew. So tayo mga kapatid, at the beginning of the year, no, looking back, siguro sabi natin, dami kong pagkakamali noon. But remember, as we start a new year, a new us, dapat yung ating naiisip, no? Kaya nga, fresh start, no? Resetting, it is a spiritual discipline. Bakit po kaya? So pag sabing reset, start, parang restart, start anew, beginning, fresh start, yan po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. So resetting or start, as you can see in your monitor, sabi doon, restarting again after a period of rest or change so that you feel better and able to deal with your life or with or a situation. Ayan. Starting again. Kung babalikan natin, kasi ako yung dulo, no? So, pagtatag-natagnian natin yung mga naging topic naman na previous, no? Na-mention din ng ating Pastora Wen, nakaraan na yung every ending, syempre, has a new beginning. So this time, we ended our 2024, now we are starting our 2025. Kung ano man yung naiwan natin at the past. We are not prisoners of our past, sabi nga, no? But as we start a new month, for New Year 2025, we are starting again. Failed ako last year last year yon. Today, this month, this year, and another year to start. Dahil ang Panginoon po is a God of a new beginning. Tandaan po natin yan. So in Ephesians 4:23 and 24, sabi doon, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. That's an NIV version. We are reminded to made new in the attitude of your minds. Dahil mga kapatid, ang pag-iisip ng failure kahapon is just in the mind. Tama po. Last year, galito ako Or kahapon lang, galito pa ako Before we know it, it's not really yung tawag doon, it's really us, no? Yung nagbibigay ng burden at ng condemnation sa ating sarili. There's no therefore now, no condemnation. Lalo na pag sa mga humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. So, as the sun rises every day, that's a set of a new beginning. Paalala yan sa atin na there's always a new start, a new beginning. Sabi doon, to be made new in the attitude of your minds and put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya nga, resetting. It may be hard to believe. Nagkamali ako kahapon, ngayon pwede na ako magsimula ulit. Well, if you confess your sins, diba? He is faithful and just to forgive. So, umika ng kapatawaran, start anew. Start anew. Paulit-ulit, reset ng reset. Kagandahan sa Panginoon, unlimited ang ating pagre-reset. No? But of course, huwag natin kakaligtaan. On the other side, syempre, pag gumagawa tayo paulit-ulit, at hindi tayo natututo sa ating mga leksyon, syempre, may consequence. But the thing is, sa Panginoon talaga, lagi kang may chance to start again. No? Okay, the spiritual discipline of resetting will help you slow down and take your focus off to your circumstances and situations. Ito yung kagandahan, no? Nagkakaroon tayo ng assessment sa ating sarili. Saan ba ako nagkamali? Sino po yung gumagawa nun? Sa isang buong maghapon, saan ba ako nagkamali? Bakit nga ba naging ganun? Bakit nga ba, di ba sa mga businesses, bakit ako kinulang? Sa mga may trabaho, saan ako nagkamali? Bakit ako nasigawan? Sa mga trabahante, no? Sa mga laborers, bakit nga ba ako galito, ganyan? Dapat ina-assess natin para paano tayo makapagsimula kung di tayo nag-a-assess, no? And, sabi ron, the spiritual discipline of resetting will help you slow down. Teka lang muna. Because, meron po yung karugtong, no? We need to press the reset button sometimes or maybe oftentimes
just to stop everything going on around us that feels us out of control. Minsan sabi mo parang napaka-overwhelming. Ang isang maghapon, ang sakit sa ulo, tama? May mga pagkakataong gano'n, no? Pag nag-pile up yung ating mga trabaho, lalo yung mga nag-opisina, patong-patong na hindi mo na alam ang iyong gagawin, you end up parang ikaw yung tawag mo doon, parang hindi ka na lalong makagalaw kasi hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Minsan din sa ating mga pagkakamali sa buhay na patong-patong, no? Andyan sa kanan, yung ating napagalitan sa kabila, yung condemnation, sa dulo, yung pagod, nagsasalo-salo na siya. But good thing is, we are reminded to slow down. Teka lang muna. Gano'n, parang, teka, ano bang problema? Saan kaya ako nagkakamali? Saan ba ako nagkamali? Bakit ba nag-cause ako ng gatong trouble? Saan gano'n? We have to slow down and regain our focus and grounding in God. Lagi natin naririnig, this is a blessing in disguise. Bakit? Kasi yung mga problema natin, it helps us to realize, ito pala yung dahilan. Minsan, yung sobrang dami nating iniisip, yung sobrang nating mga cares, no, yung mga sobrang nating intindihin sa buhay, kung titignan natin, no, kung bakit tayo nagkakamali, may dahilan eh. Bakit nangyari to? Hindi pwedeng nangyari na lang yan, no? Instantly. Yan ay accumulation. Sabi nga, unti-unti. Bakit ako tumaba? Siyempre, sorry po, pero ako po yun. Unti-unti kasi, no, yung wala akong disiplina, no, wala akong, alam mo yun, bakit ako nagkasakit? Kasi unti-unti, kumaga, hindi naman nangyayari yan instantly, no? So may mga, sabi nga nung nag-root cause, may pinagmulan. No? So, resetting, no, help us to regain our focus and grounding in God. Now, sa akin kasi, personally, mga kapatid, no, maraming bagay sa buhay ko, personally, na pag binabalikan ko, kaya pala nangyari to, kaya pala nangyari yon. And isang mabuti sa Panginoon, when you cry, when you come to us, nare-remind ka, anak, dito ka nagkamali. Masyado ka na nagtiwala sa sarili mo. Kaya minsan yung failure mo, you took it as your own. Pero ang totoo, God allowed things to happen on you kasi meron siyang itinuturo sa atin. Hindi ikaw yan, but it's me. Parang gano'n, ano? So, resetting. Balik tayo ulit. Balik tayo sa ating komunikasyon sa Panginoon. Balik tayo sa pakikipag-ugnay sa Panginoon. And let's look at this na mga kapatid. To regain our focus to God, ito yung mga, think of these things that distracts us. Well, practically po, marami, ano? Work. 8 to 8, 12 to 12, 6 to 6. Tapos pagdating ng sobrang pagod, syempre, naturally, wala na talaga tayong time, no? Na makapanalangin, minsan alam mo yon, basta alam nyo na yun, huwag ko sabihin, no? Almost wala tayong time sa paglalaba siguro, no? TBRG, baka pwedeng gawin, naglalaba, bahala na, no? Yung gano'n, no? So maraming nagdi-distract sa atin. Gadgets, so alam natin yan mga kapatid. Before you know it, 3 oras na pala tayo. Akala mo 10 minutes pa lang. So naagaw na. Minsan wrong persons, yung ating mga sinasamahan o kaya yung ating mga, alam mo yun, nasusundan. So baka mali, no? Yung situations, too much worries, and more. And more. No, alam ko marami tayong mga na-encounter sa ating buhay that distracts us. Naaagaw yung ating mga atensyon sa Panginoon. Kaya magugulat na lang tayo, December 2025. Parang hindi ko na naman yung goal ko. Kasi marami tayong mga pinaglaanan
na hindi naman talaga, alam mo yon, naging balanse, no po. Now, why do we need to reset? Katulad ng ginagawa natin sa ating mga electronic gadgets, pag overloading na siya, we reset para ma-refresh siya ulit, maulit-ulit siya, maggumana siya ng maayos, kumbaga parang gano'n, no? The demands of everyday life can snatch our focus from God and place it on our current task. You know, araw-araw nating pamumuhay, no? Totoo po yun, snatch our focus from God. Kaya nga kung di mo sabing, wait, di ba? Alam ko, sasayaw si wait. Ayan, pag di mo kasi sabihin, stop, kaya nga discipline kasi spiritual discipline. Unless sabi mo sarili mo, teka muna, parang hindi naman ito yung akin dapat gawin. Di ba, most of the time, marami po sa atin, no? Perhaps, maybe, baka, ay natatrap, no, na minsan, yun nga po, yung sobrang dami ng demand ng ating buhay, yung ating focus from God ay napupunta doon. Sabi doon, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Paano yun, Timona? Hindi na ba ako magtatrabaho? Well, you can still work, but priority is still, should be the first. Priority na the first. Paano? Parang redundant. Parang naulit. So ano ba talaga yung ating priority? No? Balik ako dun sa can snatch, no, your, katulad po ako, no, nasabi ko, may share ko lang. Marami talagang trabaho ang DepEd, napakaraming trabaho. Karamihan sa amin nga ay nagre-retire na, nagre-resign na ng mas maaga. Yung iba nga ay nag-abroad na dahil hindi kinakaya ang trabaho. But, alam mo, yung nagkaroon ng yung wisdom na, ayun nga po, naikukwento naman natin ng mga previous, na nagkaroon ako ng problema and talaga nag-ground talaga sa akin. Bumalik ako doon sa, overwhelmed ako masyado kasi contest sa kanan, panalo sa kabila, promotion sa, alam mo yun, ang dami na parang nakalimutan ko na ako na lang pala yung lumilipad, wala na pala si Lord. So dumating yung isang problema that ground me talaga ibinalik ako doon sa, parang ginising ako, teka muna, sobra naman, parang gano'n, So dumating ako sa point na, katulad ng sabi ng asawa ko kasi, siyempre nagtuturo din siya, alam niya yon, you can always say no. Kasi dati ako, yes ako ng yes eh. Yes po. Ganito ka, yes po. Teka, napagod na ako sa kaka-yes po. No, dumating ako sa point na talagang nagising ako. And then, now, yes, I'm still working, pero alam niyo po yon, I learned to say no. No. Magalito ka? No, hindi na. Hindi na. Lalo pag conflict, hindi na. Gawin mo to, hindi na. Well, there are times na minsan pag nakikita mo, sana kung ginawa ko, sana galito. But alam mo, mas malamang yung, alam mo yun, yung peace of mind, yun yung nag-ano sa akin talaga, yung comfort na, dahil tinanggihan ko, hindi ako napagod, may peace of mind, alam mo yun. So, truly, you cannot serve two masters. It's either you love the one and, alam mo yun, maggalit ka dun sa isa or the other way around. And ma-neglect mo yung isa. So, how do resetting with spiritual discipline? 4 lang po ito mga kapatid. Paano ba tayo magre-reset? Paano tayo wait, stop, how do reset? Tatawa yung mga kabataan. Kasi alam nila yun may tono ba? Wait, yan. How do reset spiritual discipline? Una, paano ko titigil? No? Para overwhelmed ng sobra doon sa aking mundong kinagagalawan. But at the same time, giving time to, alam mo yun, serve the Lord. Una, recognize the need for a reset. Dapat alam natin, teka, parang lumalabis na nga ako sa mundo. Parang alam mo yun,
mas marami na akong panahon talaga sa aking trabaho na nakakalimutan ko yung nagbigay sa akin ng trabaho. Nakafocus ako doon sa pagkatrabaho para mabuhay. Yung tagline nila na nabubuhay ka para magtrabaho o nagtatrabaho ka para mabuhay. Which way? No? So recognize the need for a reset. Sabi doon, Psalm 9, chapter 79, verse 9, help us, God our Savior, for the glory of your name, deliver us and forgive our sins for your name's sake. There's always a help. No? Meron pong tulong na ibinibigay, lalo sa atin, no, mga kapatid, na nakaka-recognize. Sabi mo, hindi ako makarelate dyan, nasa bahay lang naman ako eh. Well, alam nyo ba na mas maraming trabaho sa bahay? Di ba? Kasi ang trabaho sa bahay is 24/7. Totoo yun. Kaya nga dapat ang mas compensated na mga nagtatrabaho ay nasa bahay. Dahil hindi matapos-tapos ang labahan, ang hugasin, ang linisin, ang pag-aagyo, no, and everything. So, mas the more, no? We have to, yun nga, pag nakita na natin, Lord, kinakain na, yung 24 hours na binigay mo sa akin, o sabi mo natin 12 hours na lang kasi the rest of the day tulog tayo, ano? Yung 12 hours na lang, kung magkakaroon tayo ng assessment, ilang oras na sa trabaho? Sabi mo ng 8 hours. 1 hour travel, 1 hour eat, 2 oras na lang. 1 hour, 1.5 hours sa maiksi lang yun ha, sa pagbabrowse, 30 minutes saan? Maghihilamos, asa na doon yung, wala na. Sabi nga nung iba, pagising mo, amen, kasi nakatulog ka na sa sobrang pagod. So recognize the need for a reset. Saan tayo bumabagsak? Lord, ako, this is for me personally, no? Saan ako maraming nako-consume na oras? Okay? So recognize, dapat alam natin, parang lumalabis na yung oras ko. Well, ulitin ko po mga kapatid, no, don't get me wrong, hindi mo masamang magtrabaho. No, hindi mo masamang magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho kasi kakain tayo. Magdadamit tayo, may mga bills, may mga anak tayo nag-aaral. Hindi ka lang pwede pumunta sa jeep at sabihin mong, anak po ako ng Diyos, pumunta ka ng palengke, ako po'y lingkod ng Diyos, huwag niyo akong sisingilin. Hindi. May batas ang mundo. Siyempre, meron din tayong spiritual law, no? Pero, yun nga po, dapat alam natin when to stop, when to put ourselves into limit kung hanggang saan lang para hindi tayo, nakakapagbigay pa rin tayo ng panahon to serve God. And yon. Recognize, that's one, no? 4 lang po. Pangalawa, identify practical actions you can take to help you reset. So, ngayon alam ko na, teka, pagdating ko ng alas 5, manonood na ako ng TikTok o kaya ng Reels, tapos pagkatapos na mamaya alas 10 na, wala, natulog na ako kasi ubos na yung oras ko. Hindi na ako nakapag-pray. Bukas na lang, kasi total, mga ganon, ano. So, inubos na. Identify practical action. Well, mga kapatid, it's a matter of ano lang yan, talaga. Discipline. So pag uwi ng bahay, tayo mga nanay, sa bagay tayo mga nanay at tatay, pareho din lang ano. Pag uwi ng bahay, hindi mo matatapos maghuhubad ka lang ng mag-uluto ka na dyan. Kung di man luto, maghugas ka ng pinggan. Kung di man, mag-aayos ka ng assignment ng anak mo. Then, have a time for yourself. And alam mo yon, kahit papaano, read the Word of God, yung kailangan talaga natin. Even I fails on this. Nagpe-fail din ako, no? At kaya nga, pag nagkamali, balik. Balik ng balik. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ang Christianity is a way of, it's a lifestyle. Hindi naman tayo nakakahon na, 7 o'clock na, kailangan luluhod na ako, pray. 8 o'clock na, kailangan ganito na ako. No. Since it's a lifestyle, pwede mo siyang gawin while you're on break, in school, at work, di ba? So, ginaganap mo pa rin yung kalooban ng Diyos, even doon sa trabaho ka. Find a way. Sabi nga, if you need wisdom, ask our generous God. Kailangan makaserve ako sa Panginoon. Teka, lalabas ako ng alas 7 ng gabi. Maghanap ako na masisharean. Well, you can do it naman on the hours na nasa trabaho ka, nagda-drive ka, nagda-drive, pwede siya mag-share.
Sa daan lang ang tingin, Kuya Eli, ha? Baka, di ba, mahirap din, nag-drive siya, no? Alam mo ba, pag tinanggap mo si Lord, baka napaaga yung dahil nakatingin, nag-drive ka kasi kailangan focus din sa ano. So, wisdom. So, pag nalaman mo na, identify practical action. Ano pa yung gagawin ko, Lord? Para ako'y makapaglingkod sa ako'y nagtatrabaho. So, find practical time. Practical actions. Number 3, overcome the challenges to help resetting happens. Alam niyo maraming pagkakataon na pag ginagawa mo yan, the more na mas maraming tukso. Talaga yan eh. No, pag nagpe-pray ka nga ng patience, lalo ka naiinis. Pag nagpe-pray ka ng, Lord, tanggalin mo po yung takot, lalo ka na bibigyan ng mga instances na nakakatakot. Training yan eh. Kasama yan sa, di ba? So, overcome the challenges. Ano ba yan? Kung kailan naman nagsabi ako kay Lord na mag-aano ako, sisarang ko tong katabi ko, bigla naman nag-resign. Mga gano'n, ano? Ano ba yan? Kung kailan naman sinabi ko kay Lord na maglalaan ako ng tuwing alas 6, pray ako, saka naman maganda yung mga panuurin sa Netflix, o kaya o kaya yung teleserye na pinapanood ko. Maraming mga challenges, mga kapatid. Ano ba yan? Kung kailan maglalaan ako ng saka naman. Well, overcome the challenges. Consistency is the key. Discipline is the key. No, na kalamitan, pag di tayo naging aware, we fail. Sa umpisa, mahirap yan. Siyempre, nagpapasimula kayo. Lahat naman ng simula ay mahirap. But, yun nga, good thing sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, no, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Saan tayo nahihirapan? Sabi nga ni Paul, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me. Alam naman natin yung context nung sinabi ni Pablo yan, na siya ay may karamdaman, o sabihin sa ating application na marami tayong possible mga hindrances. No? But, hindi naman nakakahon ang Panginoon. Pwede tayong gumawa ng pamamaraan to overcome the challenges. Kasi kung di natin lalabanan itong mga challenges na ito, we will find ourselves December 2025. Sabi natin, failure na naman ako. Di ba, may 2026 pa. What if 2026 will not happen anymore? Sige, wala na. But, every day, sige, fail ka ngayon, bukas ulit. The next day. Pero, you have to overcome the challenges. Huwag nating iasa sa sitwasyon, Lord, pag may dumikit sa akin, nakakulay pula. Senyales na to, mag-share ako. Paano kung hindi nakapula yan? No, so, yung mga ganon, overcome the challenges to help resetting happens. And of course, number 4, sabi ron, intentionally declare what you want God to reset in you, in me, in our lives. No? Intentionally. Isang bagay na siguro sasabi natin, bakit tayo nagfi-fail? Kasi minsan di intentional yung ating mga decision sa buhay. Hype na hype tayo, no? Taas-taas. Yes, Lord, yes, Lord. Mamaya, pag pagdating na bahay, nagka-problema, ayaw na. Kasi, it has to be intentional. Lord, well, I failed yesterday, but binigyan mo ko ng pagsikat ng panibagong araw. Today, I will try with you. I will do it with you. Because, tulad na sabi natin, no? Hindi natin hinuhubad yung ating pagiging Kristiyano after Sunday. We wear it every day. Whenever, wherever, whatever we do, we wear it every day. Kaya nga, we are identified sa Panginoon, no? Dahil yun eh. Isang maganda pang bagay, mga kapatid, no, sa Panginoon. We can always enjoy yung ating buhay while still here on earth without or
less sinning. Hindi naman tayo sinless. No? I mean, we don't, ano tawag yun? What's the tagline, Pastora Babes? We are not sinless, but we sin less. Hindi tayo, oy, Kristiyano yan, wala na yung kasalanan. No, we're still here. We're still grounded. Nakaapak pa rin tayo sa lupa. Hindi pa tayo umaangat. So meaning we still have that tendency not to make sin. Tendencies, pero hindi tayo para sadyaing magkasala. Ano? But a good thing about God, sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pagkakilala sa Panginoon, yung ating sin that we do dati, ngayon ay nagiging lesser. Dahil nga tayo ay, ginagawa natin to, no, yung ating pagre-reset intentionally. So ano yung, Lord, una, na-recognize ko kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin para magkaroon ako ng panibagong simula. Pangalawa, after you have recognized it, ano yung pwede kong gawin? Practical actions para makatulong. Para kung talagang gusto kong mag-start ng panibago, ano yung gagawin ko? And then, along the way, maraming challenges, mga kapatid. Pwede ka ma-discourage. Pwede yung inaasahan mong tutulong sa'yo, na wala. Pwede yung mga instances na the way you planned it, hindi ganun na naging plano. Nasira. So how will you do it? You have to overcome. Remember, ang ating everyday living ay hindi siya, it doesn't smoothly happen, no? Lagi siyang may mga pangyayari, no? May mga challenges. Katulad dyan ng isang tumatakbo, no, sa isang oval or what tawag doon? Sa isang race. No, laging pwede kang mabu and that will stop you from going or you will go. Parang gano'n, it's a matter of decision talaga. So overcome mo 'yon, hindi mo pakikinggan or hindi mo susundin, hindi mo gagawin yung alam mong hahad lang sa'yo para gawin mo yung iyong resetting. At syempre, intentional, you have to decide. Yun yung ano doon eh. Yun yung makatutulong sa atin. Let's decide. Kung hindi tayo mag-step forward, hindi tayo magkakaroon ng leap of faith, no? Kung hindi tayo hahakbang na may pananampalataya at magde-decide, I'll go, hindi mangyayari, mga kapatid. So in conclusion, the ultimate goal is connection and closeness with God. Above everything else, He's the true source of change and He is our destination. Connection. Balik. Let's go back. Let's stay close. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Reset. Kung kailangan, every day. And Philippians 4:8 says, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think on these things. Because most of the things happens in our mind. Pag sabi ng utak mo, ayoko, walang mangyayari. Pag sabi ng utak mo, gusto ko, so it will happen. So it's a matter of mind, no, on these things, and it's really a discipline. Kailangan talagang supilin, parang si Pablo, supilin ang ating katawan. Para lang sa ganon, magkamali, balik, let's have a fresh start, at para tayo ay makapag-reset muli sa Panginoon. It's not yet, tawag doon, hindi pa uli ang lahat. It's not yet late to start. January 29 pa lang ngayon, meron pa tayong 30, 31. And we still have months to go, pero balikan natin yung ating topic ng fresh start. Kung pagdating ng December 2025, dapat nag-change, no? May nagbago sa atin in our faith, no, in our mindset, in our thinking, and especially in our service in the Lord. So let's close our eyes and let's pray.
Lord, alam ko, Panginoon, na nangusap ka, O Diyos, bawat sa amin, Panginoon. Hindi po lingid sa iyo, Lord, ang aming mga buhay. Lord, even our attempts, Lord, yung aming mga patuloy na pagnanais, Panginoon, O God, na masunod ang kayong kalooban, Panginoon. Lord, we declare with faith and by your grace, O God, this year will really be a special year, a year, Lord, of maturity, a year of service, a year of new things, Lord, for us. Alam namin, Panginoon, na kami po ay mas lalago, O Lord, spiritually, O God. At kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggat, Panginoon, kami po ay naririto, O Diyos. Help us, Lord. Renew our minds, O God. Renew our minds, Lord. Give us that strength, O God, na sa ganun, Panginoon, mapaglamanan namin lahat ng obstacles and challenges that will go along our way, O God. At hayaan mo, Lord, like Paul, Panginoon, as he reminded us, Lord, na to finish the race, O God, tapusin, Panginoon, ang aming takbuhin, O Diyos, na sa ganun, Lord, maganap ang iyong kalooban sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Fresh start, new beginning, a reset, Lord. We offer to you everything, O God, our lives and everything. Ang lahat ng papuri at parangal sa iyo lamang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Mona, sa napakagandang mensahe ngayong hapon. So, ang ultimate goal nga naman talaga natin ay magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. So, every time na parang, di ba, mga cellphone natin, pag mabagal na, nagre-reset, nagre-restart tayo. So, kapag nararamdaman natin na medyo, oops, mabagal na, parang may virus, so, reset lang tayo. Maganda rin yung sinabi ni Teacher Mona na hindi porket January lang. Mag-i-evaluate din tayo. February, pwede po tayo mag-reset. Anytime na mabagal na talaga, we have to reset. Go back sa ating Panginoon. Ayan, maraming salamat, Sister Mona. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Mona. At meron lang po tayong konting announcement. Profound prayer and praises po. Later, 8 p.m., inaanyayahan po ang lahat. Ito po ay national na prayer and praises. Ginagana po ito via Zoom. And then, virtual prayer din po tayo this coming Saturday. 7 p.m. din po yan via Zoom. Inaano naman po yung link sa ating GC. So, maging aware po tayo sa mga pinopost po doon sa mga announcement. Ayan po. Tumayo na po tayong lahat at palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Naanyayahan ko po ang lahat ng manalangin. Father God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa narinig naming salita, Panginoon, sa iyong mga pangako na ibinibigay sa amin. Lord God, dalangin po namin na mas lalo kaming mapalapit sa iyo. Yung spiritual maturity, Panginoon, ay magtuloy-tuloy. Lord God, maging aware kami, Lord, if minsan nag-slow down kami, kung minsan nag-stop na pala kami na hindi kami aware. Panginoon, salamat po sa aming narinig. Maging motivation namin, Panginoon, para magpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo, sa pagsuserve sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aking mga kapatid na naririto, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na yung mga narinig naming salita ay mapagmuni-munihan pa namin at manatili sa aming puso, sa aming isipan. Baudin namin, Lord, sa aming takbuhin bilang Kristiyano. Taas po natin ang ating mga kamay. May the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. And may the way of God direct us. May the love of God go with us this night and forever. At ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Magandang gabi po!